Sa bawat pangyayari, lalo na kapag narito ka, meaning to say, nakita ng Diyos yan na mangyayari. Ano talagang sa oras na ito, sa panahon ito, sa petsang ito, ay ikaw ay dadako ng Panginoon sa Biyernes sapagkat meron siyang magandang plano sa iyo. Amen? Amen po ba? Meron siyang mensahe para sa bawat isa. Amen? So yun po, tayo po ay dadako na po sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Ayan, pakipaglat po kayo sa akin sa aklat po ng Roma. No? Aklat po ng Roma. Diba, aklat po ng Roma, kabanatang 5. Aklat ng Roma, kabanatang 15, talatang 4. Anong sulat po ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa bansang Roma. Dito po sa aklat ng Roma, chapter 15, verse 4, ito po ang sabi, anumang nasusulat noon pang una ay nasusulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ito po ang salita ng sunahin ko po, ulitin ko po mga kapatid, sabi po dito sa Roman chapter 15 verse 4, anumang nasusulat nasusulat sa kasulatan ng panguna ay nasusulat sa ikatututo natin upang sa magitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen po? Tayo po sinandalagin mo po na tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, aming amang banal na sa langit, nagpapasalamat po kami sapagkat napakabuti mo sa bawat oras, sa bawat araw at hindi ka po nagtatangi ng tao, Panginoon, at lahat kami mahal mo. Kami binibigyan mo ng pagkakataon napapalapit sa iyo, Panginoon, at makilala ka ng lubos-lubusan sapagkat ito yung pinakamahalaga sa aming buhay. Panginoon, hiniling po namin, O Diyos, na sa mga oras na ito, buksan mo ang puso at isipan ng bawat isa at malaya kang mangusap sa aming mga puso, ang aming mga isipan ay liwanagan mo ng iyong mga salita. Pupuno ng pag-asa at pananampalataya ang aming puso sa magitan ng iyong mga salita na amin pong mapapakinggan. At dalangin po namin, Panginoon, na habang nakikinig kami ng iyong salita, magdala ka po ng patuloy na pagbabago sa aming mga buhay, sa aming puso at isip, Panginoon, at maranasan namin ang pagkilos mo, Panginoon, pangusap mo, Panginoon. Lord, pagkalaburo sa bawat isa, ang sabi ka na ito'y mapakinggan. At dalangin po namin ang iyong banal na Espiritu, ang malalagay dito sa aming kalagitnaan. At ikaw po, O Diyos, ay maglagay sa aming puso ang pagnanais at kakayanan ng iyong salitang aming mapapakinggan ay aming maisa pamuhay sa araw-araw. Kung makita sa aming buhay na kami tunay na sumampalataya sa iyo, Panginoon, sapagkat ang tunay na sumampalataya sa iyo, Diyos, ay yung sumusunod ayon sa iyong salita na aming napapakinggan at sa iyong kalooban na aming natutunan. Salamat po aming Diyos, salamat po aming Panginoon, pinapupurihan ka po namin at pinasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. So ipurihin po ang Panginoon, mga kapatid. Alam po natin, no, sa panahon natin ngayon, talagang ang daming mga bagay na nagbibigay po ng panghihina ng ating mga kalooban. Ano po, marami tayong mga tinatawag na mga tiisin sa buhay. Amen? May mga tinatawag tayo mga pagsubok, may mga tiisin, may mga pinagdadaanan po tayo na minsan mabigat, minsan iniisip natin ay paano po tayo makakalagpas sa mga ganong sitwasyon at kalagayan. Naalala ko po tuloy yung isang, totoo po ito nangyari, ito po ay narinig ko sa isang pastor, meron po kasing lumapit sa kanya, isang kapatira, isang kabataan, sabi niya, Pastor, nalulungkot po ako, sabi niya, bakit? Ay kasi Pastor, kakalasi ko po yung namatay. Kasi sa San Juan po, dito mga nakaraan, meron pong isang pamilya na ipakamatay po. Hindi. Ang nangyari po ay yung nanay at yung tatay, sobrang tindi na mga problema pinagdadaan nila at ang dami-dami utang at halos hindi nila alam kung anong gagawin nila. Talagang hindi sila makabayad. Puno sila ng problema. Ano po? Ang ginawa po ng nanay, nung tatay ay pinainom po ng gamot na pampatulog yung mga anak. Po, 5 po yung mga anak. So, nung nakatulog na, kasi papatulog, nakatulog na, and then binalutan po ng plastic. Di siyempre, namatay. No? Kasi binalutan ng plastic, yung hindi na kaya na, namatay. Ano po? And then pagkatapos naman, sila naman mag-asawa yung nagpakamatay. No? So talagang, sabi ng iba, bakit gano'n? Naiinis sila sa magulang. Kasi bakit ganun yung ginawa? No? Pero talagang maraming mga sitwasyon po talaga na kagaya niyan. May mga nangyayari po yan sa panahon po natin. Kasi sa panahon po natin, pabigat yung mga nangyayari. Pahirap. Pansin po natin nung pong nagkaroon ng lockdown, di ba parang mas matindi yung
kahirapan, no? Kakulangan sa mga bagay-bagay, no? Tumaas po yung antas ng mga problema at mga tiis sa buhay ng mga kapatid dahil po doon sa nangyari, no? Mabigat na mabigat yung mga sitwasyon ng mga nangyari, kaya huwag na po tayo magtaka. Kasi maliwanag po sabi ng Bible po yan. Kaya sabi ng Bible ay, kapag daw dumating yung bagyo, dapat alam mo kung ano yung dapat mapangahawakan mo para magtagumpay ka sa mga bagyo na yun ng buhay. Ano po? Yan po yung sinasabi natin mga tiis, mga problema, mga pagsubok, ang mga bagyo na talagang parang hindi natin alam kung paano tayo, kung tayo ay mabubuhay pa, kung tayo ay makakasurvive pa. Sabi ng Bible, tiyak daw kung mangyayari yung mga bagyong yan. Sa buhay po, bagyo ng mga problema, pagsubok, mga tiisin. Inihalipulat po sa Bible yan na kagaya na po ng bagyo. Na dumarating siya, kahit ayawan mo. Darating at darating yan. Darating at darating po yan, no? Hindi natin siya hindi darating. Darating po kasi sinabi ng Bible. May mga darating po talaga yan. Pero, ang mahalaga dito, dapat kung sakaling dumating yan, mayroon kang isang bagay na pangahawakan na kung saan ito yung magiging dahilan para hindi ka matangay ng bagyo. Amen? Para hindi ka madaig. Meron ka dapat matibay na pangahawakan. Kaya nga napakapalad po mga kapatid ng mga nakakilala sa Panginoon sapagkat alam po natin from the very beginning, sinasabi ng Bible na ang matibay na pwede po natin panghawakan sa panahon ng mga bagyo sa buhay na dumarating sa atin ay walang iba kundi ang mga salita, ang salita at pangako ng Diyos. Amen po ba? Kaya mapansin po natin yung dalawang taong nagtayo ng bahay, yung isa sa buhanginan, sa isa yung batuhan. Ano po yung isa po ay nung binaanan po ng bagyo, yung bahay, parehas po binaanan ng bagyo. Yung tinayo daw po sa buhanginan, nawasak, bumagsak, nalugpok, ano po. Yan. Ano po yung sinisimbolize mga kapatid yung bahay na nagtayo sa buhanginan. Ito po ay tumutukoy sa tao na yung kanyang pinangahawakan sa buhay, pinananampalatayanan, ay hindi ang salita ng Diyos, kundi kung ano yung meron siya na material na bagay. May mga tao po kasi gano'n na basta may pera siya, meron siyang investment, meron siyang ari-arian, meron siyang pinagupunan, akala niya matibay na siya. Akala niya na matibay na siya. Yun pong mga bagay na pinangahawakan natin sa lupa, ito daw po yung sumisimbolo dun sa buhangin na hindi mo pwedeng panghawakan. Amen? Kasi ang buhangin po, pag humawa ka ng buhangin mga kapatid, pag humawa ka ng buhangin, kahit gaano kadami sa simula yan, pag ginawakan mo yan, mauubos at mauubos yan. Mapapansin nyo, kahit gaano, lalo mo siyang higpitan para sigurado hindi malaglag. The moment na hinihigpitan mo, lalo siyang nahuhulog, lalo umuunti. And then mapapansin mo, wala na, kukunti na. Yun yung sinasabi ng Bible na hindi mo siya pwedeng panghawakan ng mga bagay sa mundong ito. Ano po, yan daw po yung buhangin na kung saan maraming mga tao doon po, naroon yung kumpiyansa nila. Naroon yung pagtitiwala nila. Nakala nila pagka meron sila mga bagay na yun, sila ay matatag na. Pero mali sila sapagkat, ano po, darating ang bagyo. At ang sabi doon, yung mga tao, yung mga bahay na nakatayo sa buhangin, na sumisimbolo sa mga material na bagay, sa mga bagay sa mundo ito, ay dadapa. At wala silang lakas para mapagtagumpayan ang mga bangyan. Matalang yung bato po mga kapatid, nasabi lang yung bahay na tayo sa bato daw po, dumaan daw po yung baha, dumaan daw po yung bagyo mga kapatid at nanatiling nakatayo yung bahay na yon. Ito po yung tumutukoy po yung sa pananampalataya ng isang tao na kung saan yung kanyang pundasyon, yung kanyang tiwala, yung kanyang pinagkilakapinan at inaasahan ay hindi ang mga material na bagay, kundi ang Panginoon at ang kanyang mga salita. Amen? Na dumating daw ba yung mga pagsubok, yung mga bagyo ng mga pagsubok na natili siya nakatayo, bakit matibay yung kanyang kinakapitan? Amen? Yung bato na sumisimbolo po sa kanyang salita. Pag sinabi bato, sumisimbolo po yan kay Jesus Christ at sa kanyang mga salita. Kasi ang salita ng Panginoon, hindi po yan natitinag. Hindi po yan nababago. Amen? Napakatibay po ng Word of God. Actually po, 1,000 years ago na, itong Bible, mas matanda pa po sa lolo ng lolo natin. At marami na pong mga hari, marami na pong mga hari na kung saan ginamit ng diablo para wasakin po ang Bible para mga tao hindi maliwanagan, hindi makakilala kay Lord. Pero dahil ang salita ng Diyos ay hindi kayang tinagin, matibay. Hindi siya nawala. Kasi sabi ng salita ng Diyos, ang langit at lupa ay maglalaho, pero ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Hindi mo kaya iyang sirahin, hindi mo kaya iyang alisin. Marami mong mga tao, pinilit na alisin ang salita ng Diyos, pinilit magpawal ang salita ng Panginoon, pero nangyari, nawala sila at ang salita ng Diyos ay nagpatuloy.
Amen? Ganun po katibay ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, bakit? Kasi sa panahon po, dumating po yung mga pagsubok. Dumating po yung mga pagsubok, yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, mga kapatid. Wala nang iba na pwede tayong panghawakan na tama, kamiyak po tayo na tayo po ay magiging matatag at magtatagumpay, kundi ang salita ng ating Diyos, ang kanyang mga pangako. Amen po ba? Kaya natin po mga kapatid, sa aklat po ng Romans chapter 5 verse 14, ang sabi ng salita ng Diyos, ulitin ko po, no? Ang sabi po dito, chapter 15 verse 4, ito po, sabi po dito ay, anumang nasa kasulatan, noon pa mang una ay nasusulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen? Yung pag-asa po, mga kapatid, ay napaka-importante. Actually, yung pag-asa, binanggit po ni Apostol Pablo yan, na tatlo daw yung pinaka-greater sa mundo. Pinaka-greater sa mundo, tatlo po yan. Pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Tatlo po yan. So, napaka-importante. Meron tayong pag-asa. Kasi the moment na parang wala na, parang bigay ka na, parang bagsak na, parang talagang lubog ka na. The moment na yung pag-asa ay nariyan, lalakas yung loob mo. Magkakaroon ka ng panibagong sigla. Bakit? Mayroong pag-asa. Amen? Amen? Kaya kapag kami mga tao minsan na talaga parang hina ka na, parang gusto mo na bibigay. Tapos mayroong isang tao nag-share, kapatid, may pag-asa, huwag kang manginaan ng loob. Anong yan po, lumalakas uli yung kanyang loob. Bakit? May pag-asa pa pala na siya makalampas doon sa kanyang pinagdadaan sa buhay. Amen? So yung salita ng Panginoon daw po ay nagbibigay po sa atin, naghahatid daw po sa atin ng pagpapalakas ng loob at pag-asa. Doon daw po sa ating mga tiisin, ang salita ng Diyos ay nagbibigay po ng pagpapalakas ng ating loob at pag-asa. Kaya nga napaka-importante mga kapatid, na narito ka sapagkat ang mensahe ng Panginoon ay para sa iyo na kung ikaw ay mayroong pinagtataan na parang nagpapahina ng iyong kalooban, ang salita daw ng Diyos na mapapakinggan mo, ito ay naghahatid ng tatag ng loob at pag-asa. Ayan po ba? Nagbibigay po ito ng lakas ng loob at pag-asa. Amen po ba? So, kaya nga po mga kapatid, sa mga oras na pag-usapan po natin yung aklat po ng Exodus. Para malaman po natin yung sabi dito na sa pamagitan ng inyong pagtitiis, ay makakuha kayo ng lakas ng loob at pag-asa sa magitan ng salita ng Diyos. Pag-usapan po natin ng Exodus, mga kapatid. Ano po? Sabi po dito sa aklat ng Exodus, makikipat po tayo sa aklat ng Exodus, chapter 3. Yan. Simula po tayo sa verse 1, para maganda, no? Chapter 3, verse 1 to 7. Yan, sabi ko dito, samantala habang nagpapaskol si Moses ng kawan, ng biyanan niyang si Jethro, sabi po dito ay itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito, tingnan ko nga ng mabuti kung bakit hindi iyon natutupok, gayong nagliliyab. Wow, grabe, kamangha-mangha. Ano po, ang sabi ko dito, nang lalapit na si Moses, verse 4, nang lalapit na si Moses, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moses, Moses. Ano po yung sagot niya? Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal ang lugar na kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinasamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moses ang kanyang mukha, sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahirapan ng Hepsiyo ang aking bayan. Alam kong hirap ang kanilang tinitiis. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang
kanilang pagdaing. Kaya gumawa ako upang sila iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupang mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito ang lupain ng mga Kananeo, Hiteo, Hikumuheo, Pariseo, Abiteo at Bimuseo. Narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakita ko ang pangaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Ito po, no, ang ating purpose, yung mga po ating pag-uusapan ng akal po ng Exodus is, ang reason po is tunoga. Yan po yan, tunoga. Kasi yung Word of God, mga kapatid, kaya sabi dito, ang salita ng Diyos mula pa sa simula, binanggit na yung mula pa sa simula. Ibig sabihin, Genesis, Exodus, Leviticus yan. Yung binabanggit po sa aklat ng Romans chapter 15, verse 4. Tumutungo po yan sa Genesis, Exodus, Leviticus kasi yan yung simula eh. Yan yung limang aklat sa Biblia na simulat po ni Moses. Ano po? Sabi daw po yan, iyan daw po yung napapakinabangan natin sa ikalalakas daw ng ating loob at pagkakaroon ng pag-asa mula doon sa ating mga tiisin. Bakit? Kasi yung salita ng Panginoon, mga kapatid, ay nagpapakilala, yung kasulatan ng Diyos mula nung simula pa, ay nagpapakilala kung sino siya. Amen? Kung sino siya. Hinuga. Kaya nga dito po mapapansin po natin, yung isang lingkod ng Panginoon, si Moses, bago po siya ginawang lingkod ng Panginoon, ang ginawa ng Panginoon, nagpakilala muna siya. Amen? Importante po yung mga kapatid. Bago ka gawin ang lingkod ng Panginoon, at bago ka makakilala ka maglingkod sa Panginoon, ang gusto ng Panginoon, makilala mo siya. Amen? Kasi ito po ang kailangan. Hindi po natin kailangan yung religion. Ang kailangan po natin, kilala mo ba ang Diyos sa buhay mo? Amen? It's not about religion. Pag-usapan sa paglilingkod, sa pananampalataya, sa buhay na walang hanggan, ang tanong dito, kilala mo ba yung Diyos mo? Kasi may mga tao po, mga kapatid, may mga tao po na sobrang religious, pero nakakalungkot, hindi nila kilala ang Diyos. Example po, bigyan ko kayo ng example. Si Pablo, before siya makakilala kay Lord. Ito po, papapasa niyo po yan sa Acts chapter 9. Si Pablo po ay isang sobrang religious. Grabe siya, sobrang religious siya. At sa sobrang tindi ng kanyang pagkapit sa reliyon, sabi nga kung kandalo, sarado kayo, si Pablo mas matindi. Pumapatay dahil sa kanyang reliyon. Ganun si Pablo. Pumapatay siya. Pinapatay niya yung mga Christians, yung mga lingkod ng Panginoon, yung mga alagad ni Jesus, pinapatay niya kasi iniisip niya, hindi, mali yan, mga bago lang yan. Kami yung una, yung aming pananampalataya yung una. Ang pananampalataya po kasi ng Judaism. Before po dumating ang Christianity through Jesus Christ, may relihiyon na yung Judaism. Relihiyon po ng mga Hudyo. Kaya nung dumating po ang pananampalataya tungkol kay Kristo, hindi nila na-accept. Sabi ni Pablo, hindi yan, mali yan. Mga bago lang yan, hindi ko na relihiyon, hindi ko na pananampalataya, bago lang yan sila. Tayo yung tunay kasi tayo yung dati, tayo yung una. Kaya ang ginawa po ni Pablo, ano po nangyari? Sa sobrang dedication niya at pagtatanggol niya ng kanyang reliyon, pag-depend niya ng kanyang reliyon, inusip niya po yung mga Christians, yung mga mananampalataya. Inusip niya po yung mga alagad. Ang ginawa po niya, pinapatay niya. Kinukuha, halimbawa nagkataos ng gawain na ganito, biglang papasok yan. Kakalag ka rin niya yung mga Christian, nag-aaral ng Bible. Kakalag ka rin niya yung mga alagad, talagang binubugbog, pinapahirapan, pinukulong. Ganun po yung ginagawa. Kasi akala niya, sa kanyang ginagawa yun, ay naglilingkod siya sa kanyang Diyos kasi akala niya, tama siya. Tama siya. Pero alam niyo po, nung panahon na yun, habang siya naglalakbay, nakasakay po siya sa isang kabayo, kasama po yung mga kasamahan niya, hinahanap nila kung saan nagtatago yung mga Christian kasi i-persecute na nga po, pinapatay, binubuto, pinakagupit talaga, pinaparusahan, kinakawawa yung mga Christian. Ang ginawa nila, sila po ay sumakay sa kabayo, kasama yung kanyang mga kasama, naglalakad po sila. At nung sila po ay nagtungo na sa Damasco, mga kapatid, nagtungo na sa Damasco, habang sila nasa Damasco, biglang nagliwanag sa kanyang kapaligiran. Sobrang liwanag. At dahil sobrang lakas ng liwanag na yung mga kapatid, bumagsak po si Pablo. Kasi yung glory ng Panginoon, ang glory po ng Panginoon, mga kapatid, kung gaano ka tingkad yung araw sa katanghaliang tapat, halos hindi mo kaya natigan, mas matindi po doon yung glory ng Diyos. Pwede kang magulat. Pwede kang mamatay. Sobrang liwanag ng kanyang maluwalakihan. Ganon po katindi yung glory ng Panginoon. At na-encounter po ni Pablo mo yun. And then nung siya po ay bumagsak. Bumagsak. Kasi nagwala yung kabayo. Kasi biglang po, anong nangyari? Biglang
liwanag sa paligid. Bumagsak po yung kabayo, bumagsak din po si Pablo, and then siya pasok-pasok na bumagsak. And then pagkatapos biglang may nagsalita mula doon sa napakaliwanag, doon sa napakaliwanag na nakita, biglang may nagsalita, sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Ito sabi niya, sino ka po, Panginoon? Ito si Pablo ay sobrang relihiyoso. Meron siyang relihiyon, pero hindi niya kilala ang Panginoon. Kaya sabi niya, sino ka po, Panginoon? Hindi niya kilala. Kaya nangyari kay Pablo, nabulag po siya. Nabulag po si Pablo. Why? Kasi ito yung mensahe ng Panginoon sa kanya, Pablo, ang isang dahilan kung bakit ka nabulag. Kasi hindi mo ako nakikita, hindi mo ako kilala. Yun ang problema. And then, ibinulat ng Panginoon ang kanyang isip. Ang isip ni Pablo patungkol sa Diyos. And then, nakilala niya ang Panginoon kasi nagpakilala ang Panginoon sa kanya. Sabi niya, ako si Jesus na iyong inuusig. Sabi po ni Pablo. Sabi po ng Panginoon Jesus kay Pablo. And then doon, nagsimula na makilala niya ang Panginoon Jesus. Yun, kaya sinasabi ko po, may mga reliyoso. Alala na tama, alala okay na. Alala tama, pero nung naroon sila sa reliyon, pero hindi nakilala si Jesus. Kaya nga dito, pinag-usapan ko natin dito, hindi mahalaga dito, kilala mo ba si Jesus? Alam niyo po, maraming mga Christians sabi na kilala nila ang Panginoon Jesus, pero sa nakaraan ng buhay, masasabi hindi kilala ang Panginoon. Kasi pag kilala mo ang Diyos, sa nakaraan ng buhay, hindi ka matitingan. Kasi kilala mo ang Diyos. Amen? Kasi ang reason kung bakit gusto ni Lord na makilala mo siya, para magkaroon ka ng kumpiyansa at tiwala sa Kanya. Eto kasi yung mga kapatid, mahirap daw mahalin ang isang tao kung wala kang tiwala sa Kanya. At mahirap magtiwala sa Kanya kung hindi mo siya kilala. At mahirap makilala siya kung hindi siya magpapakilala. Amen? Kaya nga ang Panginoon, para makilala mo siya, para magkaroon ka ng tunay na pagtitiwala sa Kanya, para hindi ka laging kinakabahan na moment na may mga problema ka, mga tiisip ka, parang kinakabahan ka, parang gusto mo na sumpatan si Lord, parang, Lord, ano na ito? Ano nangyayari sa akin? Para walang ganun mga salitang lumabas. Gusto Lord makilala mo siya. Amen? And through His Word, gusto Lord magpakilala siya. Amen? Through His Word, pinapakilala Lord yung kanyang sarili. Kaya nga, napaka-importante mga kapatid na lagi mong binabasa. Kaya ang ganda po ng discipleship training. Talagang pinupush ko yung mga disciples. Sabi ko, pag-aralan niya, from Genesis to Revelation, pag-aaralan, papasahin yan. Kasi gusto ko makilala niyo si Lord. Gusto ko makilala niyo si Lord. Kasi through the Word of God, pinapakilala ng Panginoon kung sino siya. Amen? Kung sino siya. Pinapakilala Lord yung kanyang sarili. Sabi ko lang, John chapter 5, mula daw sa una hanggang sa pinakahuli, pinapakilala daw ni Lord yung kanyang sarili sa magitan ng kanyang mga salita. Amen po ba? Kaya nga kung gusto mo makilala ang Panginoon, sa liksiki mo pag-aralan mo ang kanyang mga salita, inihahayag po niya yung kanyang sarili sa magitan ng kanyang mga salita. Amen po ba? So dito mapansin po natin dito mga kapatid, sa Exodus, inihayag po niya yung kanyang sarili. Ang sabi po dito mga kapatid, sabi ni Lord kay Moses, sabi niya, hindi kasi kilala ni Moses si Lord eh. Nagpakilala si Lord, ako yung Diyos ng iyong ninuno, ng iyong magulang, ako ay yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Pinakilala Lord yung kanyang sarili. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon na makilala mo siya. Para kasi ang hirap paglingkuran siya. Kung hindi mo siya kilala, kaya nga sabi ni Moses, Panginoon, pag sinabi ni Lord na sino yung Diyos, ano yung sasabihin ko, Lord? Kasi hindi pa alam ni Moses eh. Sabihin mo sa kanila, ako si ako nga. Pinapakilala Lord yung kanyang sarili. Kasi ang hirap magpatuloy sa pananampalataya kung hindi mo kilala si Lord. Ang hirap maglingkod sa Diyos kung hindi mo siya kilala. Amen? Kasi paano mo siya ibabahagi sa mga tao? Paano mo siya sasabihin ang kanyang kabutihan? Ang kanyang pagiging Diyos kung hindi mo siya kilala sa buhay mo. Kaya nga importante mga kapatid, sa buhay po natin, mahalaga kilala mo ang Diyos. Amen? At ito napakaganda sa Diyos natin. Ang Diyos ay handang lagi magpakilala sa atin personally. Amen? Meron po kasi sabi, sa lumang tipan lang nagpapakilala si Lord. Sa lumang tipan lang yan tinatawag na personal revelation. Hindi po totoo yan. Kasi sa panahon po ng Acts, yung Acts po, panahon ng mga alagad, tinawag po yung season na yan
ng end times or last days. At mga kapatid, tayo po ay nasa end times at nasa last days. Meaning to say, panahon ng end times, panahon na kung saan hindi natatapos ang Diyos na magpakilala ng kanyang sarili sa bawat isa. Bakit? The moment na pinapakilala mo na niya ang kanyang sarili sa iyo, doon ka magkakaroon ng kumpiyansa sa iyong pananampalataya sa Diyos. Bakit? Hindi na ako makakabati, nakala ko siya. Amen? Nakakatatag po yan. Nakakapibay po ng pananampalataya yan. Pagtitiwala sa Diyos, yung makilala mo si Lord. Amen? Alam po ba tayo? Amen. Nakakatibay po ng faith yan. Alam niyo po, ako isang lingkod ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Kasi, para sa akin, hindi ko pa tinataas ang aking sarili, si Lord yung aking gina-glorify kasi sila yung pumilo sa aking buhay. Pagdating po sa paglilingkod, masasabi kong wala nang kinakatakutan. Bakit? Kasi kilala ko ang Diyos. Nakilala ko na siya. Maraming beses niyang ipinakilala ka niyang sarili sa akin. Bakit pa ako natatakot? Kaya pag may mga dumating na problema, Panginoon, luma na to eh. May mga pinagdaan akong problema noon, matitindi, pero Lord, hindi mo ako pinabayaan. Nagtagumpay ako dahil sinamahan mo ako. Ngayon pa kaya, Lord, na may pinagdadaanan ako, ngayon pa kaya, at makakamba ko, kilala na kita eh. Kabisado na kita eh. Ikaw yung Diyos na hindi nangiiwan kapag may mga problema. Amen? Ikaw yung Diyos na hindi nagpapabaya kapag may mga pinagdadaanan kami. Ikaw yung Diyos na laging nariyan para hanggang tumulong sa amin. Bakit pa ako nang matatakot? Hilaw na din ba kayo? Ito yung mga maraming, minsan ito yung, ang dami natin natin problema na pinagdaanan, pagsubok, at napagtagumpay natin dahil pumilo si Lord sa buhay natin. Pero pag dumadating tayo sa mga pagsubok, parang gumikewang tayo. Bakit? Hindi natin naintindihan. Nun lang may mga pinagdadaanan ka, sinamahan ka na Diyos, nagtagumpay ka, ngayon na may pinagdadaanan ka, iiwan ka ba niya? Pinatunayan ng Panginoon na hindi ka niya pababayaan doon pa lang. Amen po ba? Nandiyan po ba tayo? Kaya magkakaroon ka ng kumpiyansa. Kakaroon ka lalo ng tiwala. Lord, salamat, tiwala ako. Alam niyo mga kapatid, kung usapin lang ng kamatayan, hindi ko ako natatakot kasi kumpiyansa ko, yung Diyos ko nagliligtas ng buhay. Amen? Wala, bata pa po ako, maraming beses na po akong pinagbantaan ng kamatayan. Bata pa po ako, I was 9 years old, mga kapatid. Hindi, 4 years old, nalunod po ako. Hindi ko alam paano ko naligtas. Hindi po ako marunong lumangoy. Tumalun po ako sa malalim. Naligtas ako, hindi ako marunong lumangoy. Nung ako po ay 12 years old, alam niyo po, lumaki po ako sa baybay. Diyan sa baybay. Ang trabaho po dyan ay, yan, pagkakahoy. 1990s, pagkakahoy, pag-uway. Alam niyo po, ako ay isang bata, hindi niyo lang halata sa akin, pero ako po ay nagkakahoy. At ako po ay nag-uway din, kasi hindi po trabaho po doon. At ako po ayaw ko, nasasabihan po ako, okay na pupularan. Kasi one time, bata pa ako 12 years old, one time, napasabihan ako ng aking tiyuhin. Sabi niya, wala kang silbi, paano ko rin gano'n? Sabi ko na, sabi ko, hindi gano'n. Kasi marami akong ginagawa, kaya lang walang kontentuhan talaga. Parang gusto ko lang pahirapan. At yung ginawa ko, sabi ko, pwede yun. Gumawa po ako ng itak, hindi para managahap. Gumawa ako ng itak, ilagay ko yung kaluban doon sa aking pumunta ako ng bundok, nag-uway po ako mag-isa. Punta ako sa bundukan, nag-uway po ako mag-isa. Ang hirap nun sila kapag-uway dito. Nakaranas na pa kayo mag-uway. Ang hirap yan. Ang hirap talaga. Pwede kang matinig talagang yung mga limuran. Bata po ako, nag-uway po ako. Alam niyo po, malaki yung kita ko. Sobrang lakas ng aking pagtatanggal ng balat. Tumama po yung ita. Kaya ito po, na-distribute ko. Napulog po yan. Tugod po yan. And then yun po, balat na lang po yung nagkahawin. And then talagang tulo ng tulo yung dugo. Tulo ng tulo yung dugo. Tapos talagang tuloy. Sabi ko, anong gagawin ko? Tuloy para yung pagpuhos ng dugo. Ang dami talagang halos ay bumahan ng dugo doon sa may. And then maya-maya, wala na. Talagang knockdown na. Nag-collapse na ako, hinang-hina na ako. And then, wala na, kasi puro puti na yung nakikita ko. Sabi ko, wala na, hanggang dito na lang ako. Ang ginawa ko, naghanap po ako ng puno na aking uupuan. Kaya sabi ko, dito ako mamamatay. At least, mamatay ako. Sana makita yung aking bangkay. Kaya sabi ko, sana makita yung aking bangkay. Kaya sabi ko, nasa pangalawang bundok ako, paano makita yung aking bangkay? Pakakainin ako ng baboy mo sa iyo, ng Panginoon. Wala, talagang puro puti na, ganun pala, na parang matay. Wala na, puro puti na.
And then, alam niyo po, all of a sudden, biglang may nag-flash doon sa aking paligid. Sobrang liwanag. First time I encounter God, biglang sobrang liwanag doon sa paligid ko. At dahil sobrang lakas ng kaluwalhatian yun, bigla akong nagising, bigla akong nagmulat. And then, nung pagmulat ko, biglang lumakas uli yung aking pakiramdam, nalauli yung aking lakas. At nang malauli yung aking lakas, sinira ko na po yung damit ko, and then pinagmutan ko yung aking kamay. And then, nakauwi po ako, nakababa pa po ako sa aming bahay, dala-dala ko yung mga wet. Puro dugo yung aking katawan, yung aking damit, ano po. Then, alang-alala yung aking stepmother. Doon po na-experience ko po, na iniligtas po ako ng Panginoon. Eto pa, nung ako po nag-construction din po ako mga kapatid, I was 16 years old. Kasi bata pa lang ako, wala na, yung self-sufficient talagang nabubuhay sa, kumbaga, hindi na nakadepende sa magulang, nagtatakot ako na parang sarili. Opo. Trabaho po ako construction. Mula sa first floor, pataas po ng 11th floor, kasi brown out po, tinataas po namin yung mga hollow blocks, mga semento, papuntang 11th floor. Pabalik-balik po yun, napakahirap kasi 11th floor, iyan mo yun. Tapos bababalik, tapos hanggang alas 10 ng gabi, maghapon po yun, talagang halos patay-patay yung katawan. Sobrang pagod, sobrang hirap. Training ng boksingero. Sobrang pagod po, dahil alas 10 ng gabi, maya-maya biglang nagkaroon ng kuryente, ano po. And then,